Uy, kumusta? Welcome sa Anime TV, may bagong anime na naman tayong i-recap. Season 2 na pala ito ng The Fruit of Evolution, Before I Know It My Life Had It Made Episode 1. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episode. Salamat po hehe. Nagsimula ang episode kung saan ang ating mga bida ay sinalubong ni Alf, isang matandang elf kung saan ipinakita sa ating mga bida ang paligid ng academy. Habang sila ay naglalakad sa labas ng academy, si Alf bilang isang matadang elf ay nagkukwento tungkol sa Magic Academy at kung gaano karaming mag-aaral ang gusto maging pinakamagaling na magic user. Sila Saria at Seiichi Hiragi ay nag-uusap. May biglang tumawag kay Seiichi ng mister. Ito pala ay si Lulon, isang shapeshifter. Si Lulon ay di pa rin daw nagbabago at ito pa rin ay matako sa pagkain. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Barnabas malapit sa entrance ng academy para tawagin ang ating mga pangunahing bida para sabay na sila pumasok sa academy. Makikita natin dito na sobrang mag-agarang manamit ang mga mag-aaral. Sa isang sulok sila Karen Kannazuki, Shouta at Takamiya ay nag-uusap tungkol sa kanila kung saan daw ang mga na-reincarnate sa ibang mundo ay mga kaaway. Nang biglang napraning si Karen dahil daw si Seiichi Hiragi ay naramdaman niya na malapit lang sa kanila. Pagkatapos ay sila Barnabas Ablet at Seiichi Hiragi at mga kasama ay nag-uusap sa opisina ni Barnabas. Gusto pala ni Barnabas na maging guro si Seiichi sa academy dahil sa kanyang paraan sa paggamit ng magic. Pinaalam din ni Barnabas na halos lahat ng mag-aaral ay mga maharlika at may iilang mag-aaral din na na-incarnate galing sa ibang mundo. Bigla tuloy naalala ni Seiichi kung saan Lage siyang binubuli. Halos lahat ng mga magagaling sa magic ay mga bully ayon kay Barnabas. Pero wala daw magawa ang Kaiser Empire at ang Academy para maparusahan mga mag-aaral na mga bully. Dahil sila ay kandidato bilang isang hero. Kaya si Barnabas ay nagbigay ng salita kay Seiichi na maging daan para sa kabutahin ng Academy. Biglang napatanong si Artoria Grem kung ano daw gagawin ng iba sa academy. Sumagot naman si Barnabas at tinawag sina Saria at Lulon na dapat sila ay magpa-enroll sa academy at maging isang mag-aaral. Biglang nagkagulo sila Barnabas at Seiichi nang makita sila na naka-uniform, may pagkamanyakol pala ang ating bida hehe. Habang si Artoria Grem ay intinaga para maging isang adventurer instructor. Habang si Barnabas naman ay di mapigilan ang sarili dahil sa kagandahan ni Artoria. At dun nga nalaman natin na pati si Barnabas at manyakol din hihihi. Habang si Alaga ay naging assistant ni Seiichi. Biglang nagalit si Artoria kay Barnabas dahil sa pagmamanyak niya kay Alaga kaya pinalipad ni Artoria si Barnabas sa langit. Bumalik sa nakaraan kung saan daw si Seiichi ay laging nababyuli sa paaralan. Pero bigla siyang nalipat sa mundo kung saan siya ay nakatayo ngayon, nang may gorilla na biglang lumapit at nag-propose. Nang mas tanggap pa siya ng mga tao sa mundo niya ngayon kaysa sa orihinal na mundo. Pagkatapos ay sinabihan ni Barnabas si Seiichi na magsimula sila sa pagtaturo sa Class F, kung saan ay ipinahayag ni Barnabas na ang Class F daw ay mahilig sa ng problema at mga pasaway sa academy. Habang si Barnabas ay tuloy pa rin sa pagsisilita biglang may bumukas sa pintuan para maging papel si Barnabas. Buti ng saw Barnabas kasi manyakol ka hihihi joke lang. Paki-subscribe naman po, maraming salamat. Natakot pati si Seiichi sa biglaan pagpasok ng isang guro opisina dito ay galit na humarap ang babaeng guro kay Barnabas dahil daw di binayaran ni Barnabas ang guro sa isang nightstand na ginawa nila nung isang araw. Kaya bilang ganti ay pinagawa na lang niya si Barnabas ng kanyang gawain kung saan gagawin niya ang lahat ng paperworks. Pero kahit makikita sa mukha ng guro ang pagkainis niya kay Barnabas ay di pa rin mapigilan ng matanda na matanong sa guro kung PWD ba daw hawakan ang kanyang suso. Kaya sa sobrang galit ng guro ay biglang siyang nag-super siyayan at nang dahil di na pwede saktan ang principal tinapon na lang niya ang mga paperworks na dapat gawin ni Barnabas. Sinubukan ng ating bida na makipag-usap sa guro pero biglang tumigil sa paglakad ang guro at humarap kay Seiichi. Biglang nagpakilala ang guro bilang Beatrice Rogner, guro ng Class F at ito ay nagpagulat kay Seiichi na ang mabangis na guro ay mabait pala. Pagkatapos ay makikita natin na si Seiichi ay pumasok sa Class F na silid pero di niya inakala na may trap pala ginawa ang mga mag-aaral para sa kanya.
Nang dahil naalala niya ang sinabi ni Barnabas na galing sila sa Maharlika, bigla siyang tumayo at naglakad ng parang wala. Sala all malakas. Hehe, habang tinitigan niya ang mga mag-aaral, si Seiichi ay napaisip kung sila ba ay mababait na mga studyante. Ang ating bida ay biglang natakot nang napatanto niya na parang may balak ang mga mag-aaral na saktan siya. Dahil din sa mga paraan ng mga mag-aaral sa Class F na tumingin sa kanilang guro, halos maihinang ang ating bida sa takot. Pero si Saria, isang gorilang tao, ay biglang nagpakita ang pinalakas ang loob ng atong bida na kaya niyang turuan ang mga mag-aaral sa Class FP na alam din ni Saria kay Seiichi kung gaano siya kalakas. Ay sana all ulit may alalahanin na kaibigan. Hihihi. Lumipat ang eksena sa gubat kung saan may isang matabang bakla na nakipag-usap sa kanyang guro gamit ang maayka. Dito ay napag-usapan nila na dapat lahat ng gwapong lalaki at magagandang babae ay maging isang zombie. Nang may biglang mag-trap sa bakla para di siya makagalaw. Bigla nagpakita ang dalawa at bilang isang magandang babae at gwapong lalaki tatutol siya sa plano ng bakla kontrabida. Kaya iniwan nila ang bakla sa gubat habang nakatali. At dito na nagtatapos ang unang episode. Kung ikaw ay nag-enjoy, huwag mo kalimutan mag-like sa video. Mag-subscribe ka na din. Maraming salamat po. Love you.